very challenging. Talagang ayaw. May taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. So sabi namin, wala bang picture na mag-shot? We'll be contented with that. Wala rin. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man lang kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yon. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. Kinabukasan, attempt uli, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat at pinaunlakan nyo ang paanyaya ng NBI na mag-ulat tungkol doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste para hingi ng isa katuparan sa Timor-Leste authorities ang red notice list na laban kay Congressman Arnulfo Teves. Umalis kami rito sa pahintulot ng ating Secretary of Justice, Secretary Remulla, at nakarating kami sa Timor-Leste noong March 21. About 2 hours after we landed, nung kami ay lumapag na doon, nakipag-usap na kami sa kanila at sinabi na nahuli na si Congressman Teves. So yun naman ang naging usapan na pagdating namin doon, ibigay namin ang lahat ng dokumento sa kanila na susuporta sa posisyon ng NBI kung bakit nagkaroon ng red notice list kay Congressman Teves. Inayos natin ang lahat ng dokumento na maaring kailanganin doon sa pagpabalik kay Congressman Teves sa Pilipinas, katulad ng certification galing sa DFA na kansilado na ang passport. Binigyan tayo noon. Kinuha natin ang lahat ng certified true copies ng naging proceedings sa husgado kung saan siya ay inaakusahan. Humingi rin tayo ng certified true copies ng resolution ng ATC, Anti-Terrorism Council, na dinesignate na terrorist si Congressman Teves at iba pa. Halos yun lang ang kung may kulang man, dagdagan nyo mamaya ang mga dokumento na dinala namin doon. And as early as about March 3 or March 1, nakipag-ugnayan na tayo sa taga Timor-Leste at ang naituro na ating contact person doon na makakatulong, yun mismong pinakadirektor ng kanilang intelligence service, si Director Longinos Montiero. At ang isa pa doon ay yung ating counterpart sa Interpol NCB natin dito, si Director Vicente Fernandez Brito. Sila po ang Interpol doon. Pagdating natin doon at bago tayo dumating doon, nakipag-ugnayan din tayo sa ating ambassador kay Ambassador Belinda Ante, at binibrief din niya tayo kung ano ang naging sitwasyon doon sa Timor. So fast forward, pag landing natin 2 hours after, mga 2 oras, sinabi na sa amin na nahuli na si Congressman Teves. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami ng pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves nga yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man lang kami ng picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yon. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin mahirap. So natapos yung araw, gano'n na lang. Kinabukasan, attempt uli, mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So, wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit, more or less mga 1 hour. Alas 12 nung second day, 22. At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Teves. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Teves
so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Tevez. Sabi niya, I will call Director Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato, and obliged naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila, at medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Tevez sa korte para malaman kung ano ang gagawin, kasi doon ang proseso, ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Tevez dito. Yun, mahabang oras uli ang balitaktakan doon. Very challenging. Talagang ayaw. Nung ayaw kaming bigyan ng ganun, pagkakataon, kasi may taong pinasok kami doon sa isang kwarto, may taong nasa selda, kaya lang nakadapa naman. Nakadapa, sombrero, hindi mo kilala talaga. Sabi namin, we will not be contented with that. We cannot take a photo and bring that to the Philippines and report that this is Congressman Tevez. Hindi mo kilala eh. So, sabi namin, pwede namin hingiin. Standard operating procedure naman sa law enforcement yan, if you arrest a person, na magkaroon ng fingerprint. Wala rin palang fingerprint. So, sabi namin, wala bang picture na mag-chat? We will be contented with that. Wala rin. Eh, maghahapon na ng second day ang trip namin, next day na 23. Nagkaroon ng maraming diskusyon doon. Medyo ko minsan mainit, na emotional, pero dahil na rin ang panahon doon. Nagpupumilit talaga kami kasi gusto nga namin maliban sa kanilang pagsabi na si Congressman Tevez, gusto rin namin may proof kanya para maipakita naman sa inyo, sa ating bansa, kay Secretary Remulla at saka ultimately kay President, na ito nga yun. Siguro mainit, medyo humupa, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng lal, pinapasok doon sa kwarto. Nililimit nila pati ang kwarto kasi kukunti lang daw ang dapat pumasok. Dati pwedeng 3 agents, ngayon 2 na lang, tapos 1 na lang. Tinatanong ko ilang pictures ang kukunin, wala naman. Hanggang nakapasok, may nakapasok, hindi ko nababanggitin. May nakapasok, nagpalit tayo ng strategy. Kasi kung puro lalaki ang kakausap sa kanya, lalaki lahat ito, mainit ang usapan. So nagpalit tayo ng strategy hanggang sa may nakapasok, may pinayagan na nakapasok na isang kasama natin. In short, kumalma si Congressman Tevez nung doon siya kinukunan siya ng fingerprint at the time. Sabi nga namin, 24 hours na ngayon palang kukunan ng fingerprint. Hanggang sa pumayag si Congressman Tevez, tinanggal na niya yung kanyang kasi hindi naman nakamas, parang hindi ko alam kung t-shirt o panyo yun, tapos nakasombrero. Hindi mo talaga So, nung pagpasok ko, wala na, ano na siya, yung tinanggal niya, no? Tinanggal. Tapos, nagpakilala na kami. Nagkapanatag, nagkapanan ng loob. Sir, andito kami, ito lang naman ang pakay namin. Picture lang, para may pan. Nakuna ng picture, sa totoo nga ang picture na yun, sinabihan pa siya na, oh, sir, look your best. Kaya siya nakasmile dun sa picture na yon. Ayaw naman natin na nagmumukhang pan siya. So, voluntarily, nagpa-picture siya na nakangiti. Tapos nun, yun lang, kwentuhan na kami. Sir, ito lang ang namin, itong red notice, may mga akusasyon sa'yo doon, may warrant of arrest. Sabi niya, in fairness to him also, sabi niya, takot akong bumalik ng Pilipinas. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang sabi ko naman sa kanya, sir, sabi ko, yan ang naging commitment namin kay President Horta at commitment ng agency yan, commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo pag sumama na at maibalik na kayo sa Pilipinas.
At lahat po yan na i-relay din natin dito sa ating sekretary, pero hindi ganun kadetalye kasi mahirap ang internet doon, nawawalan kami ng internet tapos nakikipag-negotiate ka sa kanila. So medyo maiksi lang ang oras namin, pagbalik lang nandun sa hotel tsaka kami nakakapag-internet at nakakapag-update. So yan ang buong pangyayari. At nung nakausap namin si President Horta, ang sinasabi nga niya, gusto rin niyang matapos kaagad ang proseso. At hindi ko lang masabi yung dalawang instances na kinwento niya, basta gusto niyang matapos na ang proseso. May court process dyan, ang pagkakaintindi namin doon sa kanila, a minimum of 7 days to maximum of 40 days mariresolve yan. Sa atin naman, ang position natin doon ay may cancellation of passport, so ang option nasa sa kanila kinancel na ang passport as far as we are concerned. Kung ganun ang nangyayari, ganun din ang nangyayari sa atin. Pag may mga request yung mga counterparts natin sa ibang bansa, canceladi undocumented alien, kinukuha ng NBI yan, tina-turn over sa immigration kasi immigration issue na yan. At ganun din ang naging posisyon ni President Horta nung nag-uusap kami. Hindi ko alam kung ano naman ang nagiging legal proceedings na ginagawa nila doon. So yan po ang buong pangyayari doon sa aming pagpunta sa Timor-Leste, at kami naman ay naghahanda in the event na pahintulutan nilang kunin natin si Congressman Teves doon. Nangako sa atin ang embassy na imo-monitor nila kung ano ang update doon sa proceedings, at may assurance naman sa atin si Director Montiero na i-update niya tayo kung ano ang magiging terminal point ng kanilang legal proceedings doon. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Cesar Cruz, di ko rin kayo maintindihan. Sabi nyo naka one-on-one nyo na pero sabi nyo di kayo sigurado kung siya talaga yon. Ewan ko sa inyo. Pahayag naman ni Hannibal Dunoan, press con Pamor. Don't expect that other government will follow what you want to do. They have their own judicial rules to follow and implement. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Phil Vergara, waste of money again. They should have asked first before going there, if they can bring him back to the Philippines or not. DOJ should have coordinated first. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.